Mr. Chair, Congressman Jinky. may we direct a question to the Land Bank Show Boulevard manager? Sino po ang land bank? Could you please state your name? Your Honor, good afternoon. I'm Violeta Constantino, the former branch head of Shaw Boulevard branch. I already retired from the service last January 2, 2024, Thank you. Your Honor. Would you confirm, Ms. Land Bank Manager, that you were still there when Ms. Acosta did the encashment of 125 million check on December 20, 2022? Yes, Your Honor. And of course, this is a huge amount of money. I'm inclined to believe in-assist po ninyo si Ms. Acosta. Did you? Ang ibig niyo pong sabihin ng paglabas po ng pera In-assist outside in the bank number one, premises? preparation of the cash, because during the previous hearings, it was testified to already that there is a limited amount of money that is being kept in your vault. But this is 125 million. So by in-assist, number one, ma'am, nag-provide kayo ng sufficient amount of money to be able to support the encashment. Yes, And Your number two, since this is ample bundles that you have to organize in releasing the money, I suppose that there are people who assisted her also at Land Bank Show Boulevard, and even in putting all these luggages, these bags, in the cars or vehicles of the OVP. Did you provided all those assistance? Yes or no? Yes or no, ma'am? No po. No. May I... So, can you please enlighten explain us? po? Kwentuhan niyo po kami. Ano pong klaseng assistance ang binigay niyo sa OVP? Your Honor, upon release po ng teller sa payee, bali po binibilang po yon by bundle, and then po nilalagay na po nila sa mga bags nila. So hindi na po namin nabibilang yon kung ilan Sino pong naglalagay sa bags? ang payee po. Payee. Opo, Can Your you still recall kung ilan po ba yung nandoon who were putting all these bundles inside the bag? Hindi ko na po ma-recall, Your Honor. Do you recall Ms. Acosta? Yes, Your Honor. Do you recall Mr. Ortonio? Yes, Your Honor. Yes. Okay. So, after they placed all these bundles inside the 4 black bags, ano pong sunod na nangyari, or should I say, ano pong assistance ang pre-provide nyo sa kanila? Sa pagkakaalala ko po, may tumulong po sa kanila na ilabas po yung cash within the bank premises po. And can you please be specific? Sino po bang tumulong sa kanila? Hindi ko na po rin maalala, Your Honor. Kasi Hindi that niyo po was- maalala? Hindi na po. Kasi, At least can you tell us, ito po ba empleyado ng Land Bank o mga kasama po ba nila sa OVP? definitely po, yung minention po ni Miss Gina Costa, hindi po security guards. Hindi po security guards. Yes, Your Honor. So, you maintain your position, hindi tinulungan ng security guards ng Land Bank sina Miss Acosta Yes, sa Your paglalagay ng 4 bags inside their vehicle. Yes, Your Honor. I wish to go back to Miss Acosta. Can you please turn on your microphone? Ma'am, yun po ang maalala ko na tumutulong po yung 2 guards ng Land Bank. But we have the manager here, and she's saying that the security guards of Land Bank never assisted you in putting all those bags inside your vehicles. Yun po ang maalala ko, ma'am. Let's go to disbursement, Ms. Acosta. Yes po. I have another question for the bank manager. Ma'am, by policy, because you maintain your position na hindi tumulong ang mga security guard sa pagkarga ng mga bag sa sasakyan nila, Ms. Acosta, you said that. Yes, Your By Honor. policy po ba, inaalaw po ba talaga ang mga security guard to help the clients carrying these bags? No, Your Honor. That is a matter of policy. Yes, Your Honor. And if the security guards will help the clients
in carrying these bags, contrary to your policy, ano pong mangyayari sa security guards? Matatanggal po siya sa ano niya. And sa I kanyang- suppose that they're very much aware of this. Yes, yes, Your Honor. Would you know, ma'am, kung sino po itong mga security guards who were duty during the time? May kasama po kami ngayong isa po. May we know the name of these security guards? Si Head Guard Nino Bora po. Nandito po sila ngayon, ma'am. Yes, Your Honor. Could you please identify yourself, yung mga security guard po na nandito? Good afternoon, Your Honors. I'm Nino Bora, security guard from Sio Boulevard Branch. How many security guards do we have here? Your Honor, I'm Crisanto Lorena from different branch, from DepEd. From different branch. Okay. We have one. So Nino Bora was the security guard at Shaw Boulevard Land Bank on December 20, 2022 when Ms. Acosta encashed the 125 million check. Tama po ba? Yes, Your Honor. Kayo po ang duty nung mag-encash si Ms. Acosta. Ako po yung duty pero hindi ko po maalala si Miss Acosta kasi normal po na maraming nagwi-withdraw po. May naaalala po ba kayo na nung December 20 may tinulungan kayong kliyente para bitbitin ang bag? Wala po. Wala. Are you aware of that policy as shared by the bank manager? Alam niyo po ba yung polisiya ng bangko na ang mga security guard ay bawal tumulong sa pagbitbit ng bag? 100% po, yes. 100% you are aware. Opo. At kung humingi po ba sa inyo ng tulong, kunyari lang, si Miss Acosta, pakitulungan mo nga ako, bitbitin natin itong bag, ikarga natin sakyan. Tutulungan niyo po ba? Hindi po. Ano pong dahilan? Bakit hindi? Kasi po yun yung utos ng aming manager po. Because it is bawal. Opo. And if you go against the policy, what will happen to you? Matatanggal po kami sa trabaho na. Thank you, Mr. Chair. I wish to go back to Ms. Acosta. Ms. Acosta, this is 125 million. After encashment, you brought all of this to your office where you said you have 3 volts, 4-footer, 3 volts. Tama po ba? Tama po, ma'am. Okay. Magkano po kaya ang laman nung isang 4 feet na volt? Magkakasya po ng 40 M. 40 M? Opo. Ang isang 4 feet? Ang isa, magkakasya po ang 40 M. Kasya. Opo. Sikip, sakto. Sakto-sakto lang po. Sakto po. So kung meron po kayong 3 volt, nung wala pa po ba itong 125 million na ito, wala bang ibang laman yung 3 volt nyo? Wala pa po kaming vault nung wala pa kaming confidential funds. So kailan lang po kayo nagkaroon ng confidential fund? Year 2022 po. Last quarter of Yes po. 2022. Yes And po. would you confirm, kaya lang po kayo nagbumili? Tama po ba yon? Yes, Kaya lang po ma'am. kayo bumili Yes, ng ma'am. 3 Yes, ma'am. na tig 4 feet ang laki Yes, ma'am. na volt ay bilang paghahanda dito sa inyong confidential fund. Yes, ma'am. Sabi niyo po kanina, ang isang volt ay naglalaman ng 40 million. Yes po. 3 po yung volt. That will be equivalent to 120 million. Yes po. Saan niyo po nilagay yung labis na 5? Pinagkasyahan ko po yung... Siniksik nyo na po. Oo, ganyan, sinisiksik. Siniksik niyo na. And then, since part of your job as a special disbursing officer is the disbursement of this amount, please enlighten us. Paano niyo po ginastos, ibinayad, inirelease itong 125 million pesos? Ganito po ang nangyari, ma'am. Nang ma-encash na po ang kwarta, ang pera, ay ang cheque, nag-inform po ang aking head of agency na i-release ko po sa aming security officer. So while on the way na po ako papuntang office, I called up
the security officer informing him na na-encash ko na po ang cheque. You informed the security officer? Yes po, ma'am. Can you please mention the name of the security officer? Si Colonel Nolasco din ho ba yan? Hindi po, ma'am. Sino po yan? Si Colonel La Chica po. Colonel La Lachica. Chica. Can you Opo. please enlighten the committee? Sino po ba si Colonel Lachica? Si Colonel La Chica po siya po ang ground commander ng aming BPSPGs na na-assign po sa Office of the Vice President. Okay. So you informed Colonel Lachica that you have encashed already the check. Yes, How ma'am. about the physical handing of the money? Kailan po nangyari yan? December 20 din po. Magkano po ang binigay nyo kay Colonel Lachica? Binigay ko po sa kanya lahat ang 125 million po. At saan po dinala ni Colonel Lachica? Yan ang hindi ko na alam, ma'am. Sandali lang po. Anong oras po ba kayo nakabalik sa OVP? Mga around 4 p.m. 4 p.m. Opo. How long did it take you to be able to organize the 125 million inside the 3 vaults? Actually, ma'am, hindi ko pa po nalagay sa aking vault. Kasi pagtawag ko kay Colonel La Chica na na-encash na po ang cheque, Kanina po sabi nyo, pinagsiksikan yung 125, di ba? hindi po, ma'am. You said that. Ang interpretation ko po noon, ma'am, kung na-encash ang cheque, saan ko ilagay. Pero on that withdrawal, ma'am, tinawagan ko agad si security officer. Okay, so you are saying now that the money were never placed inside the 3 vaults. Yun po ba ang gusto nyo sabihin? Yes, ma'am. Yung withdrawal na po yun, ma'am. Okay, sabi nyo po 4 p.m. kayo nakabalik ng OVP. Kung hindi nyo po pinasok dito sa 3 vaults, saan nyo po nilagay? Doon po sa isang office po na nandoon yung vault. Pero hindi pa nailagay sa vault. Ang bag nandoon lang Kanino sa po office. bang office yung tinutukoy nyo? Is that your office? Extension office ko po, ma'am, na ako lang ang may susi. Extension office, kayo lang ang may susi. Okay, you just place them on the floor? Ganun ho ba yun? Pinasok ko, ma'am, sa floor kasi nagsagot man agad si Colonel La Chica na coming siya. Kasi Okay. dyan naman lang siya sa kanilang opisina. Saan po ba ang opisina ni Colonel Lachica? Yung sa Camp Aguinaldo, yung kulay blue. And how close is this to the office of the Vice President, ma'am? Siguro mga 20 minutes o 30 minutes 20 makarating na minutes siya. drive. Kung kayo po ay nakarating dito sa OVP at around 4 p.m., at pagkatapos nyo pong dumating, nilagay nyo sa extension office just on the floor, the entire 125 million, hindi nyo pinasok sa vault, anong oras naman po dumating si Colonel Lachica? Mga 4:30 po. 4:30. Yes po. At ano pong ginawa nyo dito sa pera pagdating ni Colonel Lachica? Nagpunta po kami sa office na yon. I-open ko yung office. Tapos, nirelease ko sa kanya ang 125 million. At pinareceive ko siya sa kanyang... May listahan po kasi siyang binigay po sa akin, ma'am, considering na kami po ang gumagawa ng physical and financial plan. After mga 2 weeks, nagbigay na po siya ng advance copy ng kanyang request for funding. Ang tawag ko noon, listahan ng kanyang object of expenditures po. Listahan ng Object of expenditures po. object of expenditures. Yes po, ma'am. Okay. So ito pong listahan ng object of expenditures ibinigay sa inyo ahead of your encashment. Yes, ma'am. And can you please enlighten us? Kwentuhan niyo po kami. Ano pong nakalista dun sa object of expenditures, please? Object of expenditures, programs, identify po yung mga programs or ano ang gawain niya. Tapos with Ano po yung corresponding mga amount. programs, Miss Acosta? Example po, yung
program ng purchase of information, payment of rewards na may kaakibat na po na You amount. must be referring to the accomplishment report, Ms. Lachica. Ms. Acosta. Yes po, yun po ang binigay niya sa akin, ma'am. Pag sinabi niyo po bang object of expenditure, ang tinutukoy niyo po ba accomplishment report? Dili, ang ibig Yes or no, ma'am? Pag sinabi niyo po bang object of expenditure, are you referring to the accomplishment report? Yes po. Yes. Eh, paano po kayo nagkaroon ng accomplishment report? Kaka-encash nyo pa lang. Yun po ang binigay niya sa akin, ma'am. Kasi yung pong mga identified na object of expenditures, yan po ang ginagawa niya doon sa pag-implement po ng confidential I programs understand, and Ms. design. Acosta. But if you will tell us that that object of expenditure pertains to the accomplishment report, I hope you are reminded, ang accomplishment report po ay saka ginagawa kapag fully implemented na lahat ng programs. Now, this brings us to a bigger question. Kaka-encash nyo lang? May accomplishment report na agad kayo? How can this be possible, Ms. Acosta? Hindi pa po yung final na accomplishment report, ma'am. Ang basis ko So, lang po yun kung magkano po Ilang ang klase i-release ho ko sa bang kanya. accomplishment report tayo meron? Isang final at isang hindi final? Is that what you want to tell us? Yung binigay po niya sa akin is for me lang po at sa kanya. Para lang sa aming dalawa, ma'am. Hindi po yun yung final na accomplishment report after the implementation of the program under confidential funds po. Okay, if you are saying that this is not yet final, then walk us through, enlighten us, narrate to us, ano ho bang pagkakaiba nung sinasabi niyong hindi final doon sa final? Ang amount po, ma'am. Amount. Yes po, ma'am. Okay, can you please be specific? Because we have here an accomplishment report for the last quarter of 2022. And since kayo naman po ang gumawa nito, and you prepared already for this hearing, I suppose, you are aware by heart kung anong laman ng accomplishment report na ito. Ano pong pagkakaiba nung hindi final sa final? Yung amount po, ma'am. Example, yung payment of rewards. Okay? Tapos, yung... Ano po yung hindi final na amount? Yung amount... Okay, to guide Miss Acosta, Secretariat, can we please flash the accomplishment report for the last quarter of 2022? At kung may sinasabi po kayong accomplishment report na hindi final, will you be generous enough to share it with us? Wala po akong dala ngayon, ma'am. Yes, but for the next hearing, will you be willing to submit it to the committee? Yes po. Yes. Okay. Ms. Acosta, we have here the final, I suppose, because this was provided by the COA, accomplishment report for the last quarter of 2022. Ang sabi niyo po, sa amount lang kayo nagkakaiba. Yes po. Can you enlighten us? Bakit po nagkakaroon ng disparity sa amount? Kasi po, example po yung payment of rewards, ma'am. Ang nilagay, hindi ako makakita. Secretariat, can we provide instead a copy? You were pertaining to payment of reward. Ang nakalagay po dyan is 10 million. Yes, ma'am. Ano po bang nakalagay doon sa hindi final? Ang nilagay lang po niya doon is 8 million po. Okay. How about the purchase of information? So far, ito lang po ang aking maalala, ma'am. Ma-confirm ko sa'yo na 8,000 lang po ang proposed object of expenditure na binigay sa akin ni Sir Lachica. Ms. Acosta, with your object of expenditure, would you confirm with me
na kung anong items ang nakasulat sa object of expenditure, yun din po ang nakasulat dito sa accomplishment report. The only difference is with respect to the amount. Tama ho ba? Tama po. Tama. At ang inyo pong sinusunod ay yung object of expenditure na binibigay sa inyo ni Colonel La Chica. Tama din po? For releasing po. For releasing. Opo. But nevertheless, who prepared the object of expenditure? Si Sir La Chica po, ma'am. Sir La Chica. Kung si Sir La Chica po ang gumagawa ng object of expenditure at yun po ang sinusundan nyo sa pagre-release ng confidential fund, tama po bang sabihin na si Colonel La Chica ang nasusunod sa preparation ng accomplishment report? Yes po. Pag binigay niya sa akin ang final na accomplishment report po niya, ma'am, after po, maubos na ang pera at na-implement na niya lahat ng maayos ang activities. I will remind you of your answer, Ms. Acosta. Ang sabi niyo po, si Colonel La Chica ang nasusunod sa preparation ng accomplishment report. Tama po? Yes po, ma'am. Okay. I wish to direct your attention to the left bottom portion of this accomplishment report. It says, prepared by Special Disbursing Officer, Gina F. Acosta. Yes po. Is this not contradictory to what you said na ang nasusunod ay si Colonel La Chica? Gibase, pag final ko nito, ma'am, gibase ko po to sa binigay ni Sir La Chica na final accomplishment report. So, kinokopya ko lang po. Ibig sabihin, kayo po ay tagagawa lamang ni Colonel La Chica. Hindi naman po. So ano pong ibig sabihin nyo? Na ang sinusundan nyo ay kung anong gustong ipalagay dito sa accomplishment report, which is based on the object of expenditures provided by Colonel La Chica. Ang nilagay po niya sa object of expenditures po, ma'am, ay in connection na po sa aming prepare ng financial and physical plan po. Kasi kasama ko po siya paggawa ng financial and physical plan. Financial and physical plan. Sino po bang gumagawa ng financial and physical plan? Ang nagdra-draft po, ang nag-prepare ako po at si Sir La Chica. Okay. Ano po ba ang trabaho ni Colonel La Chica? Malapit na po akong malito. Malapit ko na pong isipin ang disbursing officer ay si Colonel La Chica. Hindi po. What is the designation of Colonel La Chica, please? Siya po ang aming security officer. And a security officer, ano ho bang trabaho ni Colonel La Chica? Is it her job to prepare the financial plan? Hindi po. Is Siya- it her job to prepare the accomplishment report? In the financial po, siya po ang magbibigay sa akin ng information or guide kung ano po ang magiging confidential activities po in relation sa confidential funds po na gagamitin. I hope you realize, Ms. Acosta, that you are the special disbursing officer. Yes po, ma'am. Alam ko po. And part of your job is to prepare the financial plan. Yes po. As a matter of fact, the financial plan does not bear at all the signature or the name of Colonel La Chica. Yes po, pero sa kanya po ako humihingi ng inputs or information with regards to the implementation of all the projects included under confidential funds po. If you're asking for the possible program, subject of expenditure, is it correct to say that you are soliciting some information only and not necessarily the one working with you in the preparation of financial plan? Magkaiba po yon. Ang hinihingi ko po sa kanya, ma'am, is ano po, mga inputs po or guidance in preparation for the financial plan, especially related po sa confidential activities po. Ms. Acosta, do you understand your job as a special disbursing officer? Yes, ma'am. This is very significant job Yes, ma'am. because it entails so much
trust and confidence. Yes po. Because you are the one in charge of taking custody of the huge amount of money. Tama? Yes, ma'am. As a matter of fact, to ensure the fidelity of this money, nire-require pa kayo ng fidelity fund, bond. Ban. Tama po ba? Yes, ma'am. Then why do you keep on pointing to Colonel Achica? Kasi siya po ang may alam kung i-implement na po yung mga project under confidential plan funds. Who will be responsible in case this money is misappropriated? Who will be responsible in case this money is lost? Who will be responsible in case this money went to the wrong person? Sino po ba ang magiging responsable? Ako po. Because you are the special disbursing officer and not Colonel Achica. Yes po. Let's go back to the question. 125 million po yun. You were saying, ang object of expenditure is similar to the accomplishment report. The only difference is the amount. Yes, ma'am. Enlighten us. Ano ang laman ng object expenditure totaling to 125 million, reason why you fully turned over the entire amount? Ang laman po ng binigay niya sa akin ng object of expenditures ay yun pong pamaraan kung ano ang ginagawa niya. Can we please be specific? We're talking of huge amount of money, Ms. Acosta. This is 125 million. Of course, you realize the significance of this amount. And being the special disbursing officer, hindi mo ito basta ita-turn over kung hindi mo nakikita na well-tallied yung object of expenditure that you are referring to. Tama ba? Yes, ma'am. Pero may information na po ako na pag natanggap ko ang pera, ibigay ko po sa security officer namin. Even without the object of expenditure? Meron po. Okay, let's go back to your object of expenditure. Kasi ako, Ms. Acosta, if I am the custodian of 125 million and I was directed to turn over this to a certain person, I will be very careful to make sure that whatever's in the list tally to the entire amount of 125 million. Now tell us, ano ang laman ng object of expenditure? Ang laman po ng object of expenditures ay yun pong mga expected expenses sa pagpatupad po ng confidential activities. I know. Can you please state the item? Kanina po, ang sabi nyo, purchase of information, payment of reward. Ituloy nyo po yun. You even said that there's a payment of reward, hindi nasunod yung 10 million. So magkano po ang nasunod? Ito na pong accomplishment report na final, ma'am, yung gi-attach ko po sa liquidation report. Okay. So, are you changing your answer now? Kasi kanina po ang sabi nyo, object expenditure is not yet final. Accomplishment report is final. Yes po. Yes po. So, are you Iba po referring silang- to two different documents, object expenditure and accomplishment report? Yes po, yan po ang Dalawa. gusto kong iparating po. And you were saying, ito na nga po yun. Ano bang ibig sabihin when you said, ito na nga po yun? What do you mean by that? Ang binigay po sa akin ni Sir Dachika, hindi po ganito ang forma, ma'am. Simple lang po, ma'am. Okay. Para basis po ng aking release ng pera Let me para go sa back kanya, to your ma'am. answer a while ago. Ang sabi niyo po kanina, Ms. Acosta, parehas ang items, the only difference is the amount. Opo, pero hindi po ganito, ma'am. Simple lang po, ma'am. Yes. Enlighten us. Magkano ang nakalagay sa purchase of information? Less than 14 million po, ma'am. Less than. Opo. Can't you remember the amount? 12 million po. 12 million. Payment of reward. Ito po yung 8 million, ma'am. 8 million. Rentals. Rentals of safe houses. Ito po ang malaki, ma'am.
How much? Ito na po ang amount na nabigay niya sa akin doon sa kanyang How much, Ms. Acosta? 16 million po. 16. Opo. Purchase of supplies. Malaki po ito, ma'am. Nagiging 37 po. 37. Payment of incentives. No. Provision of medical and food aid. Di ko na to maalala, ma'am. I'm sorry po, ma'am. Basta Hindi mo maalala. Basta yung tinali Payment of incentive. 11 po. 11. Would you know whether these amounts would total to 125 million exactly? Yes, ma'am. Gitotal ko po yun, ma'am. 120 million po. You were able to check if the items and the amounts provided in the object of expenditure total to 125 million. You checked that? Yes, ma'am. Okay. Tanong, Ms. Acosta, what gave you the confidence? Ano ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob na ibigay ang buong 125 million kay Colonel Lachica, considering that he is not the accountable officer because it is you who is the accountable officer? May approval po kay Ma'am Inday Sara. And without the approval of the Vice President, will you give that to Colonel Lachica? Hindi po. Do you know Colonel Lachica? Yes po, kasi siya po ang aming ground commander How ng long BTS. have you known Colonel Lachica? Yung na-employ po ako after 3 months, yung na-employ po ako sa OBP, ma'am. How long have you known? Since 2022? Yes po, ma'am. Do you trust Colonel Lachica? I trust Lachica. I trust Sir Lachica kasi ginatrust po siya ng aking head of office na In si Ma'am other Inday Sara. words, the only reason why you are giving your trust to Colonel Lachica is because of the instruction of the Vice President. Yes, Tama po ma'am. ba? Yes, ma'am. Without the instruction of the Vice President, you will never give the entire amount of 125 million to Colonel Lachica. Yes, ma'am. And do you realize also, Ms. Acosta, that as disbursing officer, there is a rule under PD 1445, bawal i-transfer ang disbursement sa ibang tao. Pero ang boss ko po kasi ay si Ma'am Please Inday. answer the question, ma'am. Yes, Under PD 1445, unauthorized transfer of disbursement is prohibited. Are you aware of that? yes, ma'am. And what you did is an unauthorized transfer. Tama po? Yes po, ma'am. Pero may... In other words, you are liable for the unauthorized transfer of that money which is due for your disbursement. Tama po? Tama po, ma'am. Pero... Are you aware also na kung ito pong perang ito ay mapupunta sa mga hindi matitino na government officials at gagamitin for purpose other than its confidential purpose, you can be held liable for Yes po. malversation of public funds by negligence. Yes, alam ko po, ma'am. Pero nanaig po ang aking belief na may trust po ako kay Lachica dahil po authorized po siya ni Ma'am Sara Duterte. And are you aware also that what Colonel Lachica did is he usurped Ano po? your authority as special disbursing officer? Ang ginawa po ni Colonel Lachica ay pinakialaman na yung trabaho na dapat ay sa inyo. We call that usurpation of authority. Kasi po wala po akong alam kung paano po i-implement ang mga confidential activities po, ma'am. Si Bakit Sir po- Lachica lang po ang may alam. Sandali po, bakit po wala kayong alam? You are the special disbursing officer. You prepare the financial plan. You are a signatory in the disbursement. You prepare the liquidation.
You certify. You prepare the accomplishment report. Bakit wala po kayong alam? Wala po akong alam sa pag-implement po ng confidential activities po. Dahil po, hindi ko po yan inline sa aking pinag-aralan, ma'am. But as the special disbursing officer, of course you realize you have the function of disbursing the fund. Yes po, pero may utos po sa akin na ibigay po kay Colonel Lachipa. Kasi siya po ang expert, siya po ang may kaalaman kung paano po i-achieve ang mga confidential activities na safely and hindi po magulo.